Sa araw pong ito, ginugunita ko po ang lahat ng tatay sa iba't ibang panig ng mundo. Sabihin po natin kung katabi mo ay tatay o future tatay, sabihin mo sa kanya, Happy Father's Day. Yeah. Amen. Kung single ka, wala ka pang husband, ano mo na, i-demonstrate mo na. Kunyari, may niyayakap kang gano'n. Sabi mo, Dad, happy Father's Day. Amen. Ang gesture po ay mahalaga. Sabi ni Lord, napakatindi ng panalangin ng pananampalataya ng batang to. Amen. Hindi kanya bibiguin. Okay, today's topic is about Father's Day. At pinamagatan ko po itong Amen. Sabi mo, Amen. Ayan, amen. Kaya pag nababanggit yung amen, maalala mo na yung message na to. Amen. Binabalaan ko po kayo, matagal po ang message na to, pero masarap siya. Amen. Amen. Matagal siya, pero magandang mensahe po ito. Dahil ito po ay tungkol sa pamilya. Alam nyo, tuwan-tuwa ako nagpe-preach when it is about family. Gusto ko po kasi, yun din ang gusto ng Diyos eh. Kung hindi niya binigay si Eva kay Adan, walang intention si God about family. Kaya niya binigay yun. Ano? Kaya lahat po ng naghahangad ng magkaroon ng pamilya, I can say godly family, natutuwa po ang Diyos kasi yan po talagang dinisenyo ng Diyos sa tao. Lalo-lalo na sa mag-asawa, bigyan ng magandang pamilya. Wala pa akong talagang nakitang nag-isip magpamilya ng tangka nila ay mawasak ang pamilyang ito. Na, meron ka na ba nakitang after ng kinasal, nagtinginan mag-asawa, dapat bukas iwalay na tayo. No? Dapat bukas tapos ng relasyon na to. No. It is always intended for lifetime. Amen? Kaya kapag ang pagsasamahan ay tungkol sa pera, o tungkol sa looks, pinakasalan mo kasi maganda, gwapo o mayaman, yun po ang isa sa pinakamarupok na relasyon na makikita sa ibabaw ng mundong to. Malinaw yung scripture, sabi niya, no one can serve two masters. No, you cannot serve God at the same time serving money. Amen? So hindi mo po pwedeng pagsabayin yun. At sa edad ko na pong ito, isa lang po ang napatunayan ko, kahit sa pagkakaibigan, sa anumang relasyon, kapag ang nagdudugtong lang sa lakas ng relasyon nyo, even to your best friend, to your friend, or colleagues, or to whoever, even in the church, kapag ang relasyon natin ay tungkol lang sa pera, marupok ang relasyon na yan. Proven ko po yan, even friendship, madali pong mawasa kasi friend ka niya kasi malaki sweldo mo. Amen. At ito ang nakakahiya. Kapag ang intention ng isang discipler o gusto niya mag-win, puro mayayaman lang. Amen. Actually, hindi po yung discipler. Ang tawag ko po doon, businessman or businesswoman. Amen. Nakakasan, may napapansin ako, no? Maaring ang isang Kristiyano ay pinapalap niya yung puro may magandang katayuan lang sa buhay. Na, pagka visit-visa, kaliwali sa kanya. Pero yung may business, yung may magagandang trabaho, yung magandang katayuan, yung may sinabi sa buhay, yun ang palaging pinapalap. Actually, hindi ka discipler noon. Businessman ka o businesswoman. Amen po ba? So, nakakahiya po yun sa langit. The Word of God is for everyone. Ang salita ng Diyos ay para sa bawat isa. Mayaman, mahirap, bata, matanda, kahit baby. Amen. Paano naiintindihan ng salita ng Diyos ang baby? Kaya nga pinagpe-pray natin, kaya nga natin dinededicate eh. Why? Dahil inuumpisa na natin sa tamang pundasyon ang salita ng Diyos. Lalo-lalo na po sa mag-asawa o sa isang pamilya, kung ito ay hindi nakatayo sa pundasyon ng salita ng Diyos, magigiba po yan. That's why before reaching the altar,
it should be very clear why you are there before you say, I do. I do, hindi I did. No. Iba yung I did, past tense na yon. Amen? Kaya wag kang mag-presume hanggat walang basbas, hanggat walang talagang pangaral o instruction ng salita ng Diyos. Do not step on something ahead of what God ordained at a specific time na in-establish na ng Diyos. Okay? Kung makikita natin, ang title po natin ay Amen. Kanina po nagmumuni-muni ako, out of the 5 vowels or sa lahat ng word, 2 lang ang nakita kong word na single letter lang. Ang A at ang I. Amen. Hindi yan artificial intelligence. Meron pang word na U, Y-O-U yun eh. Sa chat lang ginagamit. Pero yung A, word yun, di ba? At word din yung I. Pero parehas mahalaga yan. Lalo na yung I. Isang letter lang yan, pero matinding kaaway yan. Amen. Tingnan mo yung salamin mo. Kung meron ka salamin, tingnan mo, matinding kalaban ng I. No, letter I, me. Yan ha. Okay. So, amen, usually A is being used to categorize or classify something of the highest importance. Who are the category amen of this generation? Yung category A, yung talagang pang top notch, yung number 1, no? Yung class A kung tawagin. Amen? Nasaan na yung mga yon? There are so many men being downgraded because of the ng flow ng mundong ito, sumabay sila. Nakalimutan nila that dapat against the flow tayo sa mundong ito. Okay, yes, we should adapt on what is the system to live bilang mga tao pa sa mundong ito. Pero, huwag nating kalimutan that we are citizens of heaven. Kapag citizen ka sa heaven, you will surely, kung hindi man 100%, mga 90%, 95%, you will surely counter the flow of this world. Kaya nga hindi talaga pwede magkasundo talaga yung desire ng flesh sa desire ng spirit. Palagi yan. Sabi niya, the spirit is willing but the flesh is weak. Amen? Kuminsan strong ang flesh, but weak ang spirit. Dapat isa dyan ang mag-reign. Sa Christian living, importante po yan. Yung spirit natin, dapat malakas yan. Kundi susunod yan sa kalooban ng mundong ito. Okay? Kaya po ganyan nagkabagsak-bagsak. Ano man ang guidelines na in-establish ng Diyos na hindi natin masusunod, then everything will fail. Tulad yan ng sistema na tinatawag natin. Okay? A, for men, stands as the, foundation. Alam mo natin na unang nilalang ang lalaki o ang men, siguro it's not by accident na maging si Adam, ang pangalan niya umpisa sa A. Amen. Nihimay-himay ko kasi kanina. Sabi ko kasi Adam, sabi ko letter A din yung umpisa, no? Hindi Bidam. Hindi siya kasi pangalawa kasi siya? Foundation siya. Amen. Kumbaga sa prototype siya. Ako nai-imagine ko kung gaano ka-perfect si Adan. Amen. Kung gaano siya kagwapo, siguro kamukha natin, no? Okay. Basahin po natin kung nasan na yung mga category amen na yan. Sabihin mo, are you amen? Tanungin mo yung katabi mo kung may lalaki dyan. Kung may katabi kang tatay dyan, o tatay dito, are you amen? Pag amen, sinasabi yung category men. Hindi lahat ng men ay A. Yung iba, B-men yan, C-men. Yung iba, X-men. Amen. Kaya tanungin mo, are you categorized as amen? Mamaya alamin natin kung sino yung mga amen na yan. Kasi, ang mga amen, hindi yan pinaghahanap ng Diyos kasi madali niya makita.
Yung iba dyan, siguro nagtatago pa. Pero eto ang verse ko para sa inyo. Genesis 3:9. Then the Lord God called to Adam and said to him, Where art thou? O sa ibang translation, where are you? Sa ibang translation is, kitere. Tama ba yan? Ayan, kitere. Asan ka? Okay? Bakit? Sa palagay mo ba, hindi alam ng Diyos kung nasan si Adan na nagkasala sila? Alam niya. Amen. Pero sinulat yan para malaman natin sa panahon na to na ang Diyos pinaghahanap niya maging ang mga nagkasala. Ang mga sumablay, yung dating amen na naging bimen. Yung dating amen na naging mga zimen. Amen po ba? So, kung ikaw ay na-downgrade because of the flow of this world, sometimes the pressure of this world, meron kang pagkakataon sa araw na ito kasi baka nahalina ka sa dapat mong maging purpose na dapat mong gawin bilang lalaki, bilang asawa, at bilang isang leader na katatayuan mo bilang lalaki. Okay. Bakit ko po ito sinasabi? Last month, tapos na tayo sa mga women. Tama ba? Mga Mother's Day, ganun. Father's Day naman. Okay. We have what we call a dominion covenant. Basahin natin sa Genesis 1:26. Anong sabi dyan? Sige sis, paki-plus nga yan. Okay. Genesis 1:26. Then God said, Let us make man in our image. Sabihin po natin, image. Kapag ka ba image the Lord, pang Z ba yan? Hindi. Number 1 yan, the best yan. Okay. According to our likeness, let them have what? Dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle all over the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Sabihin mo natin, maging mga gumagapang, sasaludo sa akin. Authority yan. So yun talaga dapat, yung A, yung mga men na may A category, dapat talaga yun ang nasa authority. Tingnan mo ang bansang bagsak. Maglagay ka lang ng second class o second, parang walang ka-class-class na leader ng isang bansa, ang bansa puro. Amen. Mga sistema na walang kategory ng A, lagpak yan. Tingnan mo yung tinatawag sa banda sa atin, mga third world country. Tingnan mo, third world, parang ayoko naririnig yun eh. Sinabi ba third world? Anong ba ibig sabihin? Mga first world sila. Amen. Nakaka-challenge yun. Pero mahirap tanggapin. Sayot natin sa hindi, yun ang paningin nila. Salamat at hindi racist ang langit. Amen. Pagdating sa langit, pare-parehas tayong citizen ng langit. Amen. Pare-parehas ang ating citizenship. Ngayon pa lang, nakikita ko na eh. Kung ano yung binaksin, nagiging ganun nationality mo. Narinig niyo yung sinabi ko? Sabi niya, papasok lang sa bansa namin ang merong vaccine ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Hindi ko nakita yung Sinovac, hindi ko nakita yung Sinopharm, o kung ano pa yun. Sabi ko, parang nababago yung dugo ngayon. Sabi, papasok ka, ano ka? Ito ano ko, Western country ako, first world country. Hindi na pinag-uusapan kung anong bansa ka ngayon. Ano yung vaccine kinuha mo? Nakita ko sa ewan ko talaga totoo na yan, pero parang ganun eh. Amen. So buti na lang, sa langit wala pong racism doon. Pare-parehas po tayo doon. Kaya ang sarap maging Kristiyano. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano lumagpak ang lalaking ito.
o yung man na tinatawag natin. Pumunta po tayo sa Book of Genesis chapter 3 verse 1 to 9. Amen. Para po makita natin kung ano nangyari sa dominion covenant na yan. Sabihin po natin, dominion covenant. Okay. Yung dominion na yung authority na yan, so sabi ng scripture kanina, so that we will have dominion over everything. Amen. Para magkaroon tayo ng dominion over everything. Ngayon, basahin muna natin to. Bakit? Ano nangyari? Bakit nawala sa atin yon? At mamaya aralin natin, paano naman yun nakabalik? Naniniwala po ba kayo yung dominion na yun na ibalik na sa atin? Dapat alam mo yon. Kung hindi, talagang nami-misinform ka na ikaw ay Kristiyano, nabalik na yun, dominion na yun. In verse 1, sabi ng Genesis chapter 3, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Kaya walang laban eh. Kahit ang kalaban natin, creation din ng Diyos. Luluhod yun sa harapan ng Diyos. Bakit? Kaya hindi niya ma-overpower ang Diyos kasi creation din siya. Ang linaw dyan, no? Yung authority natin yun. Okay. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did you really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Kahit hawakan, hindi pwede. Amen. In verse 4, sabi niya, you will not certainly die. The serpent said to the woman. Napakakunti ng niya, no? Ng puhunan ng kalaban na to. Not lang, nagbago na. You will not certainly die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened. You will be like God, knowing good and evil. Parang tama, ano? Tama naman na hindi. Dapat wag mong gawin. Dapat wag mong hawakan. Verse 6, when the woman said to the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Ito matindi. She also gave some to her husband. Did you hear that? She also gave some to her husband. Ito matindi. Who was with her? Abay, nandun pala. Kumbaga sana, nakatunga nga. Oh, ano nangyari dyan? Ganon? Pating, ano ba to? Di ba? Sige ate. Hello. Mamaya imayin natin yan. Bakit pang men's fellowship to? O pang men's topic. Who was with her and he. Amen. He, lalaki. He ate it. Then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. Yung bumabalot na glory, nakita kahihiyan na. So, anong ginawa nila? They sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Kita mo? Kapag nawawala yung kalooban ng Diyos sa atin, nawawala ka doon sa payo ng Diyos, sa instruction ng Diyos, kahihiyan ang nangyayari. Tapos gagawa mo na ng paraan yun bilang tao. Anong ginawa na? They sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Mga dahon po yung pinantakip. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. After they hid from the Lord God among the trees of the garden, but the Lord called to the man, Ki-ter-he. Where are you, boy? Where are you, man? Nakita mo?
lalaking tinawag. Sabi mo sa katabi mo, lalaki daw ang tinawag. Simula sa araw na ito, matatapos na ang paninisi sa mga babae. Mga babae, magpugaw at pumalakpak. Ang daming babae dito. Amen. Parang pumalakpak din si Pastora Maylin. Amen. Sige, bago ko ituloy, basahin muna natin ang Genesis 2:15. Anong sabi ng Genesis 2:15? Then the Lord God took the man, what? And put him in the Garden of Eden to what? To tend and keep it. Whoa. Sino? Then the Lord God took the man and put him. Sabihin natin, him. Hindi niya sinabi, put her. Put him in the Garden of Eden to tend and keep it. O, mag-English muna tayo. Anong ibig sabihin ng tending? Sa Tagalog, ito, sinalagay ko rin sa Tagalog. At kinuha ng Panginoong Diyos ang, sino? Lalaki. Hindi balaki, lalaki. At inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang, what? Alagaan at ingatan. Ngayon, balik tayo doon sa word na tending. Ang nakita ko sa thesaurus, ang tending is to manage, to watch, to supervise. Ano ba? Mind, be in charge, keep an eye, watch over. Grabe. Dati ito, sa pagbabantay lahat. Sabi sa isa bang meaning, tending is to cultivate. Anong ibig sabihin ng? To look after, to take care of, to attend, to watch over, to keep an eye, to minister. Anong antonyms ng tend? To neglect. Amen. Pag walang bahala, yun po yung antonyms. Antonyms, kabaligtaran, ano? Baka magkamali ako. Listen to me. Amen. Do not abandon your post. The reason why Eve failed because Adam forget to he abandoned his post. Alam niyo po sa bahay, I cannot sleep until I see it myself that I lock the door myself. Masyado akong pagdating sa safety, masyado akong malikot ang isip. Pinanonood ko kasi yan. Minsan nanonood ako talaga ng YouTube. Bakit ito nangyari? Ano ba mga protection dito? Ano ba dapat gawin? Pagdating sa safety, talagang pinopokus ko po ang safety, especially safety ng aking family. Bakit? Pinosti ako ng Diyos doon eh. Alam niyo po ba kung paano ko maghugas ng mga dede ng mga bata? Yung bote? Grabe. Kung may COVID na noon, patay yung COVID doon. I make sure kasi inugasan ko na, pinakulungan ko na, hugasan ko pa, duda pa ako. Tapos titignan ko yung kinakagat ng bata. Talagang kahit isang tuldok ng dapat walang naiwan na doon. Titignan ko yung mabuti. Kasi Pastora, tuwan-tuwa. I'll make sure na walang mahihigop na mikrobyo ang aking mga anak. Ganun ako maglinis. Amen? Why? Protector ako dapat eh. Bakit? Ako tatay eh. I should not abandon. Siyempre, yung mga luto-luto, pabayaan ko na sa mga misis yun. Amen? Pati mga anak, no? Pero yung meron ka talagang role bilang tatay na dapat natin gawin na hindi mo dapat kaligtaan. Na hindi mo dapat baliwalahin. Especially at stake ang buong family. Amen po ba? Ayun, naalala ko yung Sunamite woman.
Kaya dahil hindi na halos makakilos yung tumandang asawa niya, kahit nung yung anak niya para na-stroke, mamamatay, ando sa field, sabi ng lalaki, dali niyo sa nanay niya. Ewan ko bakit hindi umaksyon. Puro yung sunamay-tuman ang pinag-uusapan sa panahon na to. Kaya yung iba walang istoryang masabi kasi meron talaga mga tatay na talagang nagpabaya. Okay? O, wag kang magle-left group muna dito. Ano? Baka tatay ka, pinariringgan ako nito. Pasalamat ka, napuyat ako dahil sa iyo. Okay? Meron pong magandang mensahe ang Diyos sa mga tatay na mabubuti at mga tatay na sumablay para ang kinabukasan ay maging maayos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. You know why that happened? Adam left the bride to do the battle her own. Iwanan siya sa laban. Kaya gusto kong pinapanood yung fireproof. Panoorin niyo po yun, lahat ng may asawa. No? Tandaan niyo, fireproof. Sabi niya, do not leave your partner during fire. Amen. Sabi ng iba, dapat nandito mister ko. Ang problema, maraming mga kalalakihan o mga tatay sa panahon na to, they are abandoning their posts. That's why Adam left his bride to do the battle with the serpent. A battle that she was not equipped to fight. Bakit? Siya ang kinauusap ng Diyos doon sa role na yon. Di ba dati may nag-preach ako? When you change the role will change. Dapat wag pagpalit ang role. Kaya marami talaga sa panahon na to, mga sabi nila, tatapang, nakikita ko sa Facebook pinapatunayan nila, dapat women should be superior. I'm happy for that. Parang sarap na lang magpahinga, mag-relax, no? Kaya ng asawa ko yan. Buti na lang, all around asawa ko. Amen. Pagtanda niyan, sisisihin ka niyan. Wala na akong ginawa kundi magtrabaho. Ako na lang lahat. Ayan. Amen. Usually, unang nawawala ang lalaki, pero sa panahon na to, parang mga babae ang unang mga nawawala sa tindi ng problema sa buhay. Dapat mga misis natin, chine-check yan maya-maya. O, kamusta ka na? Bulayin mo naman. Ang ganda mo naman. No? Kahit gurumos pang buhok. Amen? Ang ganda mo naman. Dapat alam mo yun? Ayokong sabihin yung term, pero kung minsan, kailangan mong sabihin yun. Amen? Pampalakas yun sa kanila at pampatanggal ng stress. Okay? Eve was not equipped to fight. Why? Hindi niya kasi nakuha yung instruction na yung percent. Or baka hindi tama mentor o hindi diniin ang mentoring ni Adam kay Eve na huwag mong kakainin yan. Baka yung time na yon, pinakain pa siya, siguro nahalina na rin. Ba't yung asawa ko nakain niya? Kainin ko na rin. Kasi nung hindi pa kinakain ni Adan, may nangyari na ba? Wala pa. Amen. Pero nung siya na kumain, disgrasya na. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi kinain ni Adan yun. Pero kinain niya eh. Then, doon pa lang, namulat ang kanilang kaisipan. Hubad tayo! Amen. Nakita ang kahihiyan. Amen. Kaya po ang pagsubay sa Diyos, nagbibigay po ng kahihiyan yan. He forgot his responsibility to minister to his wife. Ano pang mga hindi niya nagawa? Amen? Protection sa kanyang asawa. Andun yung third party, wala man lang imik. Sino yung third party? Si serpente. Di ba third party yun? Amen? Tapos relax ka lang. Kaya hindi mo masisi yung mga mister na boba. Huwag mong kausapin yan. Okay lang yun. Amen. At least feeling Miss Universe ka naman. Grabe, ang ganda ko talaga. Ang asawa ko, may makatabi lang sa akin, nagsisel. Okay lang yun. Napakaseloso ng asawa ko. Okay lang yun. At least mahal ka niya. Ayaw ka niyang mawala. Hindi katulad ni Adan, nakikain pa. Amen.
Hindi din niya ginawa ang trabaho niya, ang job niya as the keeper. Di ba ang meaning ng kanina is to keep. Amen? Kaya kayo mga misis, kinukuha niyo dapat ng opinion ang mga mister niyo. Pag wala niyang masabi, pag sinabi niyang, ikaw, dapat walang mister na nagsasabing ganon. Dapat nagbibigay ng desisyon ng mister. Pag ganon, misis, kunin mo sa collar yung asawa mo. Magsalita ka. Kailangan ko ng opinion mo. Kailangan ko ng desisyon mo. Ganonin mo. Alugin mo. Ikaw ang protector. Ikaw ang keeper. Ikaw ang nagtitend dapat. Dapat may desisyon ka. Magsalita ka. Ganonin mo. Huwag kang papayag na walang makuhang desisyon sa asawa mo. Kundi, ikaw pa sisisihin yan. Lord, ito kasi binigay mo sa akin, babae. Amen. Adam failed. He failed his job on the garden. He failed Eve. Lagi natin kasi pinag-uusapan, mga babae kasi. Ano? Kasi kumain siya, no? Parang palagi nilang kasalanan. Pero ang totoo nun, merong talagang mga sablay na mga mister. I'm sorry, masakit ito, pero at least, kung meron man, katapusan na ng mga sablay na yan. Okay? Ang pinakauling na fail ni Adam ay ang sarili niya. He failed himself. Amen? Ano yung failure na yan? It give forth guilt and shame. Kahihiyan. Amen? What is that kahihiyan? His ability to lead. Yun ang nawala. Yung ability to lead, mahalaga yon. Kaya, amen. Mga amen dyan. Mga category amen. Be a man of ability to lead. Amen. Binubuhayan ko lang po kayo kasi ang mundong ito, kailangan ng mga kalalakihan na marunong magdesisyon. Amen po ba? Ang pangunguna sa pamilya, hindi nakukuha kung sino may malaking sweldo sa mag-asawa. Pag binago natin, alam mo, marami akong naririnig na, ano na ngayon? Medyo modern na tayo. Hindi na dapat yan nasusunod. Iba na ngayon. Bakit? Ang palagay mo ba ang Bible na obsolete? In-overtake na tayo dito. Hanggang doon sa 1,000 years from now, sinabi na kung ano mangyayari. In-overtake na tayo. Akala mo na obsolete. Hindi ito magbabago. Kaya kung ano yung organizational chart na sinabi dito, yun ang gagawin natin. Amen ba? Hindi yung magbabago. Kung gusto nyo lang ng pagpapala, kung ayaw nyo, pwede din. Kaya lang, magdusa tayo. Amen. Ay kayo pala. Ayaw kong mangyari sa akin yun. Amen? Kaya kayo mga misis, makinig kayo. Kapag ka ang misis ay hindi nasusunod ang lahat ng gusto niya, ay dapat siyang magsaya. Bakit? She has a man with muscle. Amen. May asawa siyang merong muscle. Nagdidesisyon. Ako ang tatay dito. Ayan. Umuubra pa ba yung gano'n? Akong masusunod. Aba mo nagtatapang-tapangan na misis, tandaan nyo, hindi nyo mapapalabas ang mga potential ng inyong mga mister. Suportahan nyo sila. Narinig ko, ngayon nakikita ko yung mga humahabol na presidente sa Pilipinas, puro babae yung mga influential. Okay ako to, pero nakikita ko, lahat ng nagko-comment doon, no? Talagang, hindi naman dati nagko-comment o nagre-react. Ngayon, talagang heart, like, care. Pinagmamasdan ko yun. Nakikialam sila ngayon dahil nakikita nila, ganon. Amen? It is women's power. Wow nga naman. Praise the Lord. Amen? Okay lang yun. As long as they have the ability to lead. But kawagdating sa pamilya, dapat na nasusunod ang tatay. Hello? Amen. Kasi po, I am a supporter of even a woman can lead the church. Pastora can lead the church.
Dito po sa family natin, dito sa Wi-Fi Win, pwede po mag-preach at mag-pastor ang babae. Amen. Palakpakan natin ang mga kababaihan. Okay? Pwede po yan. Sa dami na ng napapahamak sa mundong ito, maraming mga amen na tumigil maglingkod. Tapos hindi pa ba natin palabasin ang mga women para sila ang mangaral kung ayaw ng mga amen. Amen. Kaya mga misis, kapag hindi lahat ng gusto nyo nasusunod dahil merong ini-introduce si husband, magsaya ka. Ibig sabihin nun, may pakialam siya. Kaya sa panahon na to, pinagahanap ng Diyos ang mga amen. Sabi niya, amen, where are you? Category amen, where are you? Binubuhayan ko po kayo ng loob. Mangarap kayo at gumawa, magdesisyon ng tama, magplano ng tama, dahil kayo talaga ang magbibigay ng direksyon at tagumpay sa buong pamilya. Pastor, paano yung mga sumablay na? Mamaya meron tayong pag-uusapan tungkol dyan. Even the nowadays churches, they mistakenly define what is a spiritual leader and a breadwinner. Marami mga nag-iisip ngayon, hindi. Kailangan breadwinner ka. Amen. Pag tinawag kang spiritual leader, umasa ka sa Diyos na hindi niya pababayaan ng tinapay. Alam mo, si Lord, pag pinaglingkuran mo, hindi ka lang breadwinner. May sarili ka man bakery. Hindi lang pati na tinapay. Yung buong tinapayan, bibigay sa iyo ni Lord yun. Amen. Basta wag mo lang pakalimutan ang spiritual leadership mo. Marami mga pastor ngayon, imbes na leader, naging dealer. Amen. Kaya ang daming napapaamak, imbes na mag-lead, imbes na lead, naging deal, nabaliktad. Wala pong problema yun. Talagang kailangan ng ano. Pero wag naman yung ma-magnify if you are called to lead, if you are called to become a spiritual leader, do not you need to become a breadwinner to forget your calling as a spiritual leader. It will come. The Lord will not make a mistake when God called you. Ang mga nakakarinig po sa akin, kung meron man dito na nagtatagong mga pastor, o meron mga backslider na mga pastor, sa mga makaka-replay nito, kung marinig nyo to, please lang, ang mundong ito nangangailangan na ng category amen to lead ang mga tao papunta sa Diyos. Puro tayo last days, wala naman tayong ginagawa. Amen? Pero wala nun sa Wi-Fi Win. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Remember this, mga daddy, mga tatay, we are responsible for keeping the negative and evil influences of the outside world papunta sa mga kanya-kanya nating tahanan. Amen. Tayo dapat na nag-filter. Husbands or tatays or even men, kahit mga kalalakihan sa tahanan, should filter all things that come in contact with this family. Tayo dapat nagpipilter dyan. May magnanakaw, mas mainuna pang binunot ng misis yung desabog na baril. Naunahan pa si mister. Nakalakak pa siya. Humihilik pa siya. Si misis pinagbabaril na, naubos na yung bala ng desabog. Napatakbo na niya yung magnanakaw. Si misis, pagising ni misis, ano nangyari? Amen. Na-overtake pa. Tayo dapat taga-filter. Ano na nangyayari sa internet ng anak mo? Ano na nangyayari sa cellphone ng anak mo? Kailan mo uling chinyak niyan? Amen. O wala daw akong boses. Anyari? Dinig niyo na? Meron naman daw.
Naku, putulin nyo yung mamaya sa, ano, sa replay. Naririnig nyo na po ba ako? O in-unmute nyo ako? In-mute nyo ako kasi ayaw nyo naririnig to sinasabi ko. Dinig na. Mag-thumbs up po yung nakakarinig. Okay, thumbs up na. Yung iba kasi gumaganon eh. Hindi ko alam kung hi o wala o ano. Inuulit ko po, dapat i-filter. Amen. Ang lahat po ng pumapasok sa ating tahanan, please lang, parents, pakicheck ang mga nilalaro ng mga bata. Kahit anong higpit natin sa bahay, pag yan pumunta sa school, pagdating sa school, iba na kausap niyan. May kaklase siyang ang parents niya, mga pabaya din. Nakakita ko ng mga games ng mga bata ngayon. Parang animation, pero ang game is kissing game. Sabi ng when the boy kiss you, what will you do? Letter A, lie down. Letter B, hug him. Play of a 6 years old. Amen. This word intends to sexualize the young generation. Pero mga tatay, nakatunganga. Puro basketball. Aray. Games. Ningangat-ngat na ng kalaban yung mga anak. Mobile Legend pa. Dota Boy. Amen. Napokus doon, inubos ang oras doon. Hindi chine-check kung ano nangyayari sa bata. Pastor, akala ko ba, mens, ano ito? Mamaya na lang tayo magsaya. Okay. O, magsaya na tayo. If you failed in the past. Ito na. No worries. Di ba nagkamali sila? Ano nangyari? Binihisan nila ang kanilang mga sarili sa sarili nilang kaparaanan. Maaaring doon nag-lead si Adan. Uy, nakakahiya. Magtapis tayo. Ano, sabi na, pig lives tree. Na, pig lives ang ninagay nila. Pero alam ng Diyos ang dapat ibalot sa iyong kahihiyan. Ano? God has provided the similar covering. No? Dati nawala talaga yung glory ng tao kasi likeness ni Lord yun eh. No? Nawala talaga yon. Pero anong binihis ni Lord sa kanila? Alam nyo naman, sa Genesis 3:21, kung ikaw nag-fail, eto na ang solusyon. The Lord God made the garments of skin for Adam and his wife. Hindi na sinabi si Eva, no? Wife na lang. And his wife, and clothed them. Amen. So, merong pinantagip ang Diyos. Alam nyo, ganyan lang yan. Sabi niya, garment of skin. Ibig sabihin, pag nakuha mo yung skin, ano po yan? Animals. Skin. Ibig sabihin, dumanak ang dugo. Yan po yung kahulugan yan na para ma-recover yon ang pantakip lang sa atin, ang pagkamatay ng ating Panginoon Jesus sa cross ng Kalbaryo na kung saan dumaloy ang kanyang dugo na siyang babalot sa ating pagkatao na maghuhugas ng ating mga kasalanan upang ang kahihiyan na ginawa natin ay mawala sa atin. Kaya pong ibig sabihin yan. Amen. Yun po ang theology ng Genesis 3:21. Amen. Kaya pag tayo lumalayo sa ating Panginoong Yesus, halata na yon. Pag nagbabackslide, halata na. Hinahanap ka na. Amen. Mga nagtatago, sabi ni Lord din sa iyo, where are you? Amen. Sabi mo naman nun. So ano yung pambalot na gusto ni Lord? Protektado tayo. Amen. Sa Ephesians 6:10-18, Word Festival. Ano sabi niya? Finally, be strong in the Lord with His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme.
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Meron palang pambalot ang Diyos sa atin sa generation na natin. Ano? Hindi na yung talagang pagpapatayin mo yung mga camel, mga aso dyan, na pambalot. Hindi na gano'n. Okay. Sabi niya, verse 13, therefore, put on the full armor of God. Sabi natin, full armor. So that when the day of evil comes, anticipation na pala to. You know, amen, are anticipators. Ang mga men na may A category, mga anticipator yan. Hindi yan nagpe-prepare sa oras ng bagyo. Bago dumating ang bagyo, alam na. Kung hindi, matalino pa yung langgam sa'yo. Okay? Verse 14. Stand firm, then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness. Dahil ang puso yan eh. And with the feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Ang tatay na hindi nagli-lead ng Bible study sa kanyang family is questionable. Hello? Amen? Amen? Pagka ang tatay hindi nagli-lead ng Bible study sa loob ng bahay, mga misis, yung pinakamalakas mong sampal, bigay mo na. Matauhan ka. Isa lang to. Hindi ko na to ulitin. Bible study na. Huwag mong gawin yun. Amen. Ganun lang. Hoy, mag-lead ka naman. Puro na lang ako. Kasi mga tatay, ano yan? Anak mo yan. Dapat ikaw yung mag-ano dyan. No? Mga tatay yan. Iniisip nung basketball. Amen. Mas alam pa yung score ng championship sa NBA kaysa sa mga verses sa Bible na tinuro sa mga anak. Verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith. Wow! Kaya ini-enhance tayo ni Lord na sa pamamagitan ng kanyang discovery saka behind every words of the gospel, of the scripture. Ano? Why? Para may panangga tayo. Padating ang bagyo, wala kang salita ng Diyos. Nagkasakit, wala kang salita. Nagka-COVID ka na, kala mo, mamamatay ka na. Nakita ni Satanas, na-rattle ka, na-shaken ka, natakot ka, dahil nagkaroon ka ng modified flu. Amen. Upgraded flu. Ninervous ka. Sige, yun, ninervous. Atakihin nyo na habang nagkakasala yan, habang wala yan sa Diyos. Patayin nyo na. Takot, pressure, yun. Tapos nagkikita ko, mag-increase yun. Wala namang hika dahil naghahika, nahirapang huminga. Nagkapatong-patong na. Amen. Yun ang pumapatay sa tao actually. Hello? Nakakaintindihan po tayo. Pero pag may salita ka ng Diyos, may panangga ka, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. May parating. Amen. Ang magkikipaglaban, mga warrior, hindi yung nakita mo sa ere mga pana, paparating na ang dami, asan yung shield ko? Hindi ganon. Sigurado tatamaan ka. Amen. Bago mag-shield, dati nga yung mga araw na yan, hawak mo na yung shield mo. Yan, panood nyo si Captain America na. May panangga palagi. Okay? Verse 17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Wala kang panlaban. Amen. Ang Word of God, depensa yan, tsaka opensa. Okay? And pray in the Spirit. Sabi natin, pray in the Spirit. Hindi prayan lang. Pray in the Spirit on all occasions. Ibig sabihin, on all occasion. Kahit anong season, kahit winter, summer, or fall, or kahit anong season. Amen? Kailangan nagpe-pray tayo. Bakit? Ang attack ng kalaban, any direction can come. Ang importante, protektado tayo. Okay? With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Naintindihan niyo po yan. Yung pala yung pinambalot sa atin. Yun na yung
tinatawag na garment of skin na kaloob ng Diyos sa panahon na to. Kailangan protektado tayo sa lamig na binibigay ng kalaban. Amen. Mga tao, mga amen na dinalamig dyan. Yung mga amen na nagiging X-Men. Amen. There is an attack on our family. Amen. Listen to me. The attack on our family is a battle that we cannot afford to lose. Pag pamilya ng pinag-uusapan, amen, maapektuhan ka na. Amen. Sabi, buhay ko to, huwag niyo akong pakialaman. Sigurado ka? Pag inatake ka na, marirealize mo, grabe, pamilya ng impact nito. Kahit paano, meron ka pa rin magandang puso. Kaya mga tatay dyan, where are you? Adam, where are you? Ang tanong dyan, are you that man? Amen? Are you a man where God wants you? O tanong pa, are you doing what He wants you to do? Sabi mo, amen. Are you tending and keeping your garden? Hindi na amen yan. Amen na. Amen. Amen. So, wag po tayong mag-alala. Palaging merong second chance hanggang tayong may baka third chance mo na to. Amen. Anong sabi sa Joshua 1:9? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Listen, amen, not magiging amen. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Pinangako po ng Diyos yan. Amen. Huwag tayong ma-discourage. Amen. Sabi niya, sumablay na ako. Tapos na yon. Amen. Kayo naman mga misis, pag tapos na, huwag nyo nang ulit-ulitin. Pag humingi na ng tawad, pag nagbago na si mister, huwag nyo na. Kasi may mga babae, may mga misis naman, si mister na born again, dati nanununtok, hindi na. Kasi na naman naghahari-hari sa bahay. Inuulit-ulit, nire-remind. Ay pa, gusto mo pang maging urumentado uli yan. Nire-remind mo sa dati niyang kasalanan. Huwag na. Amen. Manahimik ka na lang. Magsaya ka na. Pag yan naging Kristiyano na, suportahan mo na yan. Amen. Adam should be the foundation in the family. Ang mga Adam naman, makinig kayo. Kadalasan naman, kaya nagwawala si Mrs. Dahil naman, dapat may diskarte tayong kumita ng pera. Tandaan mo, bago na-meet ni Eve, si Adam, nagtatrabaho yan, may work yan. Amen. Yung iba, kahit magutom, dahil lang ayaw niya yung trabaho, hindi, ayoko kasi nada-downgrade ako Ano magugutom na yung family mo. Hindi ka pa magtatrabaho kahit na medyo mapapahiya ka ng konti. Okay lang yun. Basta may kita. May narinig nga akong isang tatay, tuwang-tuwa ako Sabi niya, kahit magtulak ako ng kangkong sa palengke, gagawin ko. Makatapos lang ng pag-aaral ng aking mga anak. Praise God. Nakatapos lahat. Mga antitindi pa, mga scholar pa. Amen. Kaya kung minsan hindi mo maiwasan ang marinig ang salitang ito. No finance, no romance. Amen. Huwag niyong sabihin, ay okay lang kami. Basta ang importante, masaya kami, magkasama kami. Di totoo yun. Amen. Kahit si Pastor Amay din ang tanungin ko nun, paano ko mapapaganda kung wala siyang pampariband? Amen. Kaya mag-isip tayo, gumawa tayo ng paraan, magtulungan mag-asawa kung paano mag-generate yan ng pagkakakitaan si Mister. Amen. Pagka talaga naman nakikita mo, nagpupursige naman maghanap ng trabaho, suportahan mo lang, wag mo nang, hindi na nga makahanap ng trabaho, maya, wala na naman, hindi ka na naman natanggap. Ikaw kasi, ganyan. Wow. You are a girl, no? Hindi imbes na prayerful woman ka, girl woman ka. Amen? Kaya bago mag-asawa,
Huwag kang malilito sa dalawang ito. Okay? Ibang single sa alone. Amen. Hindi niya sinabi, Adam is alone. Amen. Huwag niyong ipagpalit yun. Ang single, buo yan. Dapat matibay na yan. Ang ikinakasal, parehas na single, parehas na buo. Tinuro ko to sa Corpus Ministry, no? Hindi ka dapat 0.9, dapat 1.0 ka. Amen. Hindi ka alone. Hindi ka lonely. Amen. Nag-aasawa ka lang kasi dahil nalulungkot ka. Gusto mo ng kapartner kasi nalulungkot ka. Hindi. Magpagkikipag-partner ka kasi ready ka na, buo ka na. Hindi mo ngangat-ngatin ang asawa mo para mabuo ka. At ang misis mo naman, ngangat-ngatin ka para kayong buo, masaya. Amen. Paano ka magbibigay kung kulang ka? Amen. Kaya mga amen, buo yan. Hello? Kaya yung iba, sabi niya, ay basta masaya ang aming marriage, okay na kami. Tandaan mo, happiness is not the primary goal of marriage. Amen. Dahil pagka wala na yung happiness, wala na marriage. Kung minsan matcha-challenge, parang hindi na masaya ang pamilya ko. Tapos wala na marriage. Kaya posible magkaroon ng break-up sa mga relationship. Because of that, don't tell me that you are a man of God. Don't tell me that you are a worker for the Lord. Maraming bumibigay sa kanya kasi maraming mga men na hindi na mga A. Hindi na mga category A men. Marami nang nawawala sa ganyan. Okay? Para meron talagang happy Father's Day, dapat happy talaga. Amen. Palakpakan naman natin ng Diyos. Tandaan mo, sa relasyon mag-asawa, ang happiness, bunga lang yan. Hindi yan ang root. Hindi yan ang pinagmumulan. Bunga lang ng tunay na samahan na nasa guidelines ng Panginoon. Ang relasyon na yan. Okay, maraming mga mga single dito para na kayong pre-marriage counseling. Amen. Tingnan mo marriage is happiness is not the fruit. It is only the fruit. It's not the root. Okay? Kaya magpakasaya tayo. Amen. Isa pa, makinig kayo mga mens. Pakinggan kayo mabuti ito. Ang mga woman may womb. Kaya ang womb. May womb. Ibig sabihin, sila ang binibigyan. Hello? Amen. Sila ang pinagmumulan dapat tayo mga men, dapat ang pinagmumulan ng kaligayaan. Tayo yung magpapasaya sa kanila. Amen po ba? Hindi yung pag-uwi mo, siga ka sa bahay. Masaya! Amen. Women are designed to receive. Amen. Di ba yun sila? For them to have baby, they need to receive. They need to receive the seed. Bigyan mo ng maliit, bibigay sa'yo malaki. Tama? Amen. Bigyan mo ng 1 kilong manok, bibigyan ka ng apritada, adobo, amen. Arroz caldo, at saka sopas. Huwag niyong alisin yung sopas. Meron na mga babae, makinig kayo, mga babae. Meron na mga babae, gusto lang baby. Narinig ko yan. Sabi ko, may ganun pala. Oo, basta gusto ko lang magkaanak sa kanya, okay na. Mga lalaki, huwag tayong papayag sa ganun. A woman who will not take your name is not a woman you should marry. Amen. Hindi yan pinapakasalan. Huwag kang pagtaunan ng panahon yung mga ganyang babae. Binulag yan ng kawalan ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga, yung Wu, ang apelyido niya, man. Nakuha niya yung pangalan Nakuha niya yung pangalan, man. Ay, pero wala po sinabi ganun Bible, Baka madali tayo ng mga theologists dito. Theologian. Theologists. Amen. Amen. Hello.
May mga babaeng gano'n. Kaya mga babae, huwag niyo naman gano'n. Sabi niya, kung pakasalan mo ako. Sayo mo sa hindi akong binigay sa iyo ng Diyos. Amen. Wag kang papayag ng second class na relationship lang. Amen. So the amen are responsible for their woman. Mga lalaki, okay, tayo ang responsible sa mga woman. Tandaan natin yan. Amen. Mali pala yun. Dapat women pala yun. Amen? So, ladies, makinig kayo. Makinig kayo. God's gift of man of principle should be your principal man. Inuulit ko po yan. God's gift of man of principle should be your principal man. Kapag ka walang principle yon sa buhay, huwag mong pakasalan yan. Dangerous maging husband yan. Sorry man, ha? You have to put yourself to the A category para magkaroon ka naman ng amen sa puso mo. Amen. Tapos, ang sarap mong pakasalan sa totoo lang. Amen. Nakikita ko yung mga babae talagang pagkatuwan-tuwa sila sa pakakasalan nila talaga, bakas na bakas sa mukha mo na kanilang kasiyahan na talaga, atat na sumuot na ng, magsuot na ng gown. Amen. Amen. Pupunta talaga yung talagang sinusuot, talaga dinidisplay talaga yung gown. Talagang nagpe-prepare, yung checklist, ayaw niyang pangit ang outcome ng kasal. Excited kasi. Bakit? Why? Lalo na pag malaman mo, ang pakakasalan mo is a man of principle. Pastor, yung boyfriend ko, hindi ganun. Di turuan mo na. Oy, be a man of principle, ha? Kasi hindi ka, if you are not a man of principle, hindi ka may paglalaban niya. May tukso lang, may third party, may chicks lang niya, nag-struggle na yan. Be a man of principle. Isa lang. Hello? Amen! Amen! O lahat ng amen, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Andaan nyo, lagi ko sinasabi sa inyo, pagtulog namin, kahit 3:00, I'll check all the doors. I'll make sure my family is safe. Amen! Meron akong kukunin sa sinabi ni John Weston. Ang sabi niya, don't do what you would not feel comfortable reading about in the newspaper the next day. Kuha niyo yan? I repeat it. Don't do what you would not feel comfortable reading about in the newspapers the next day. Ibig sabihin, binabasa ang buhay mo. Yung mga gagawin mo ngayon, mahalaga yan dahil pag-uusapan yung kinabukasan. Alam nyo, marami nang umayaw sa akin bilang pastor ko, bilang ako isang pastor nila. Okay lang. Basta nasasabi ko yung galing sa Diyos. Hindi ko kayo bebaybihin dito. Amen. I'm very sorry. Marami na may alam sa akin. I am a straightforward pastor kasi ganun si Lord. Amen. Ginagaya natin si Jesus. Sabi ni John, you brood of vipers. Amen. Hindi pa ako ganun katindi, no? Pero please lang, mga simpleng mensaheng ito, ilagay niyo naman sa inyong mga puso. Amen. The reason why many men fail in battle is because they wait until the hour of battle before they pray. Doon pa lang sila mananalangin kapag sa oras na ng gera. Huwag kang mananalangin sa oras mismo ng bagyo. Bago dumating ang bagyo, dapat nanalangin ka na. Amen are anticipator. They anticipate battles before temptation comes. Bago dumating yan, magdesisyon ka na. Alam mo, ang mga nakakatayo lang sa tindi ng problema na darating, ang mga nagdesisyon na, kahit ito mangyari, hindi ko bibigay. Pag sinabi mo sa misis mo, I love you, sa kasal, mean it. Amen. Pag sinabi mo, I will die for you, o yun,
Pangawakan mo yun. Amen? Amen! Amen? You know, you will face trials. Mga lalaki, we are designed to counter great waves. Be a rock. Amen? Kaya yung mga, mga single dyan, alam mong mahal na mahal ka ng girlfriend mo, tapos meron kang tagong relasyon sa iba, magbago ka na. You cannot be a category A. Amen? Na category Amen. Kung hindi ka pa magbabago ngayon. Okay? So, look at this. When you run out of choice but God, then for the first time, you will realize that Jesus is enough. Sabihin mo, sana, bago dumating ang bagyo, Lord, hindi sana ako nagkaganito. Hindi sana ganito ang naging relasyon ko sa aking asawa. Hindi pa naman huli ang lahat. Si Lord nakapag-prepare pa, nagbigay siya ng garment of skin para ayusin ang personality o ayusin ang image ng isang taong nagkamali. Mga mister na nagkamali, hindi pa po huli ang lahat. You can still do great things for your family. Amen. Sabihin mo, sa akin yun. When you face setbacks and obstacles, God gives us the grace to accomplish spectacular things in life. Lumapit lang tayo sa Diyos. Amen? Tandaan natin ang relasyon, mga lalaki, mga fellow husband, mga fellow father, makinig kayo. Ang ating role, ang ating kakayahan, hindi yan one size fits all. No, it's not. We are only just one of a kind, unique design na binigay ng Diyos sa kapwa natin, ay sa mga partner natin sa buhay. You are unique for your own wife. You are unique for your own family. Amen. Meron kang dinisenyo ng Diyos na ikaw yan, na magtataguyod sa pamilyang pinili mo at pinili ng Diyos para sa iyo. Amen. So, doon po ako nagtatapos, inuulit ko po. Amen. Peace. Love your family. You will present your family that the one day that you are going to face God. Si Lord, dinanap niya si Adam. Actually, ang hinahanap niya sa kanya, hindi sinabi ni Lord, sinong umubos ng mga prutas? Hindi niya sinabi yun. Hinahanap niya, bakit ka nagkamali? Anong ginawa mo? So lahat ng pribileyo magaganda nawawala kapag dinalabag natin ang alituntunin o guidelines ng Diyos. Maraming mga magagandang opportunity nag-aantay sa ating mga tatay, mga leader ng family, head of the family. Marami nag-aantay na magagandang pagkakataon. Huwag nating sayangin yan. Magpatama na tayo ngayon. Kundi tatamaan ka kay Lord. Amen. Magpatama na tayo. So, for conclusion, be the amen. Amen. Don't be a second-class man. Be the best. Be the best for your husband. For your wife. Be the best for your family. Be the best for your children. Be a man. Stand up. Amen. Kayo kung mayroon kang boyfriend, nandito ka, isa kang girlfriend, tulungan mo ang boyfriend mo maging a man of principle. Ang sarap pakasalan yan. Huwag kang magmadali. No? Kahit 90 ka na, may chance pa. Biro lang yan. Ano lang naman, 89 lang. Masyado naman yung 90. Huwag kang magmadali. Kailangan, maging asawa mo, yung makakapagpasaya talaga sa'yo. Makakapag-satisfy ng yung pagiging wife. Huwag mo madaliin. Minadali mo nga, tapos, para ka naman nag-problemada ka na, nag-times 3 yung pagka-problemada mo. Why? Nagpasok ka na sa buhay mo ng problemada. Hindi ka nag-check. You have to check everything. Kaya pag alam mo yan, pag yan ang kaloob ng Diyos sa iyo, ang saya-saya mo. Amen? Sumusunod sa guideline, maka Diyos. Alam mo, hanapin mo yung mga prayerful, yung mga puspos ng Holy Spirit. Hindi yung gwapo lang.
Alam mo, hindi ka bubuhay ng kagwapuhan. Dapat siya may principle sa buhay. Yun ang hanapin mo. Tayo naman mga kalalakihan, since pinili tayo ng mga kababaihan. Kasi ang problema naman na sa ating mga kalalakihan, nananahimik yung mga babae, ginugulo natin. No? Minsan, hindi ka naman kilala niya, bigla mo ninigawan, nagulong buhay. Amen. Tayuan mo. Amen. Tayuan mo. Ang andyan na yan, tayuan mo. But be a man. Magpakatatag ka. Okay? So, again, I say this. Please, do not abandon your post. Be a man. Amen. Inulit-ulit ko. Whenever you hear amen now, alam mo na. Amen. Category A ka. Hindi ka X-men. Hindi ka Z-men. Amen. Ikaw ay amen. So, kaya mga maghahanap ng partner in life. Again, I say this. Take care. Find someone who is in the presence of God. Si nasa presensya ng Diyos, si Adam. Kung nakilala ni Eve, pinresent the Lord sa kanya, Adam, this is Eve. Ang sarap makilala kaya ng isang lalaki o babae na nasa presensya ng Diyos. Wala kang pagsisisihan. Amen? So, sige po, tumayo po tayong lahat, ipanalangin natin ang lahat ng kalalakihan, ang mga future husband, ang mga future partner of your life. Amen. Sabihin ko sa iyo, single ka, isa lang wrinkles mo. Pag nakakuha ka ng hindi kalooban ng Diyos, magiging parang salasala yung ano mo dito. Yung mga wrinkles mo, dadami yan. Ako, I'm not perfect. I made the mistake. I made mistakes. Too much. Pero salamat. Pinalitan yung garment of skin. Amen? Naging, yung helmet of salvation. Breastplate of righteousness. The belt of truth. Yung sapatos ko, shoes of the gospel. Tapos may shield of faith pa ako. Binago ni Lord. Dati, fig tree din ninagay ko. Ninagay namin ni Pastora Maylin. Amen? So whenever you say Amen, alam mo na ngayon. I would like to bless all the fathers here. Mothers, listen to me. Pag nagkamali ang iyong asawa, patawarin mo. Bigyan mo na ng second chance. Baka si Lord nagbibigay ng second chance, ikaw na lang hindi. Amen. Kung mahina yan, tulungan mo maging malakas. Mga misis, makinig ka. Sabihin mo, wala pala akong choice kundi ko palakasin ng asawa ko. Totoo yan. Wala pala akong choice kundi mo suportahan ng asawa ko. Oh, kaya nga ang tawag sa mga misis, helper. Helper. Hindi katulong, ha? Helper. Tutulungan mo siya. Amen. Susuportahan mo siya. Okay, sabihin na, mahina yan, mabagal. O, ano ngayon, di tulungan mo bumilis. Tulungan mo lumakas. Hindi yung ipagdigdigan mo pa sa kanya. Ikaw kasi, nung drop out ka, nung college, no, wala kang hindi ka man marunong ng ganito, ganyan-ganyan. No? Wala, diniin mo pa. Kanino epekto yun? Sa'yo. Tandaan mo, if your husband or your partner in life na father, pag sinuportahan mo yan, umayos ang buhay niyan, pumasok yan sa presensya ng Diyos. Palagi, hindi mo siya hinayaan mawala doon. Advantage mo pa yon, Mrs. Wag mo nang, kung mayroong bulok ang iyong mister, diyan na lang yon sa loob ng tahanan mo. Sa loob na lang ng kwarto mo. Marinig pa yan ng iba, magtitake advantage pa sa'yo. Mamaya may serpente ka na rin. Amen? Close your eyes and bow down. I will pray for fathers. Sige po, habang nakasarang yung mga mata, nakayuko, may babasahin ako dito. Malakay, chapter 3. No, biro lang. Chapter 2. Sabi na iba, salamat. Makinig ka habang ikaw ay nakayuko. Pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos.
Malachi chapter 2, verse 10 onward, sabi niya, do we not all have one Father? Did not one God create us? Why do we profane the covenant of our ancestors by being unfaithful to one another? Verse 11, Judah had been unfaithful. A detestable thing has been committed in Israel and in Jerusalem. Judah has desecrated the sanctuary of the Lord, loved by marrying women who worship a foreign God. Sabi niya, huwag ka maging pamatok sa di mo ka pananampalataya. Verse 12, as for the man who does this, whoever he may be, may the Lord remove him from the tents of Jacob. Oh, no. Even though he brings an offering to the Lord Almighty. Mister, makinig kayo. Verse 13, another thing you do, you flood the Lord's altar with tears, you weep the wail, because He no longer looks with favor on your offering or accepts them with pleasure from your hands. Tapos magtanong ka, why? It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. Lalaking kinakausap dito. Inuulit ko, it is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her. Though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Wow! It's a marriage covenant. This is not a contract. This is a covenant. Cover. Amen? Look, in verse 15, has not the one God made you? You belong to Him in body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya gusto niya, maayos ang tatay, maayos ang nanay, para mga offspring na yan na kinasasabikan ng Diyos na lumabas sa sinapupunan ng nanay, na seed ng tatay, ng father, lumabas yan, excited si Lord. Amen. Sabi niya, ang linaw dito, the wife of your marriage covenant has not the one God made you. You belong to Him in body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring. So be on your guard and do not be unfaithful to the wife of your youth. Tatay, prove you are a treasured tatay. I made a mistake as well. God changed me. When God changed me and trusted me, this anointing. Amen. The leadership. He entrusted back to me the garden where I should be. Glory to God. In verse 16, the man who hates and divorces his wife, says the Lord, the God of Israel, does violence to the one who he should protect, says the Lord Almighty. Yung dapat na pinoproteksyonan niya, winawasak niya, hindi matutuwa ang Diyos. So be on your guard and do not be unfaithful. This message is very clear. We, men, tayo mga lalaki, that should have an A category, should be the driving force for a successful, victorious, and really happy family. Sa atin magmumula yun. Huwag mong iasa sa iba. Huwag kay kumpare. Huwag sa 5-6. Okay, pastor niyo ako. Praise the Lord. Pero tandaan mo, pagdating sa family mo, loob, meron kang sariling system na dapat na pangyayari para maging successful kayo. I've seen many broken families nowadays. Not because the wife is irresponsible, but men who don't know the guidelines of God. May chance pa. Sabi ni Sibyl, do not be afraid. Be courageous.
May chance pa. Pag nakikita mo mga anak mo, ang dami ko nakikita. Nalungkot ako. Nakita ko even mga lingkod ng Diyos. Harap-harapan, nilalapa ng kasalanan ng kanilang mga anak. Wala lang. Iba naman. Accepted din. Hindi, ganyan. Millennial, ganyan yan. No! You are preparing their coffin. Do not, sabi ng Scripture, do not be a willing party for the death of your children. Huwag kang maging willing party. Kung meron dapat itama sa buhay mo, itama mo. Mga marriages, kung meron mga dapat, paano pastor, nangyari na to Then at least itama mo ngayon. Why? You are putting your life at stake. Dangerous. Handang magpaulan ng biyaya ang Diyos. Ang tanong, naka-ready ba yung lalagyan mo? We must be anticipator. Close your eyes. I would like all the fathers to raise their hands. And let me bless you in this prayer. Be a man. Come on. Mga future fathers. Lahat ng lalaki na, magtaas ng kamay. Remember the authority God has given you. Maraming mga matatapang na mga babae ngayon kasi hindi tumatayo mga lalaki. And that is a discomfort for every woman. That they should be enjoying. They were forced to undertake or hold the position that they should not be doing. Because many men abandon their posts. Now close your eyes and let me bless you. Father, I thank you. We have a day we celebrate as Father's Day. Lord, may we all able to hear the heartbeat from you. Your will, your mind for us, that we'll be able to follow your guidelines as fathers, as men, future fathers, future husbands. Put us on the right direction. Lord, men who were derailed. That's why their train of success wasn't able to reach the desired destination of success. God, may we all be aligned and put on the right trail so we will reach our desired destination. I pray to you, O God, have mercy for every couple who have a deep misunderstanding. I destroy the spirit of pride and the spirit of argument for every couple. In the name of Jesus, I speak restoration. I speak life. I speak the power of the blood of Jesus to reign on every family. I utter the power of the blood of Jesus that no external power can overcome every family. I pray for the full protection of the precious blood of Jesus. I pray for the recovery of children being sexualized in their mind. Lord, wash away everything that comes in their mind, O God.
empowered by your word. Strengthen every father, so God, for them to be able to do their job, their tending, their cultivation for their respective family. Panginoon, mga tatay na napanghihinaan na ng loob, mga tatay na nalilito, Lord, dalangin ko na ibigyan mo ng empowerment ang nilang mga misis upang palakasin ang kanilang mga asawa. Lord, I pray that from today, in the coming days and the coming weeks, coming months and coming years, from today, let there be a great testimonies of successful fathers in this church family na magte-testify that you are good. Let all men, husbands and fathers who are here, be of category Amen. In the name of Jesus. Bring success in everything they touch, will prosper. Put in the man's, O God, and in their hands for anything, any businesses, or any choice of jobs that they are going to. Lord, na galing lamang sa iyo, so that in the short period of time, they will be successful and become a powerful provider of the needs of the family. Walang imposible sa iyo, Diyos. Lord, take away as well, O God, the spirit of pride for every man who are here. Na pinangangalandakan nila, Panginoon Diyos, na silang lalaki, silang masunod. Panginoon, palitan mo, O Diyos, ng maka-Diyos na guideline na upang magbigay ng kapayapaan, kagalakan sa loob ng pamilya, hindi pressure. Thank you. I-bless mo rin, O God, ang lahat ng mga misis, lahat ng mga mothers. O Lord, na anuman ang contribution nila sa success ng kanilang mga asawa ay magiging kasiyahan at success na rin nila. Bless their children. Bless everyone's. I pray for every man here to bless their seeds, to become a wonderful seed na may paplant sa womb ng every woman na naririto on the legal and on the right time sa kanilang mga sinapupunan, Panginoon, na magbibigay sa kanilang mga anak, kanilang mga asawa, na magbibigay ng anak so that they will become a genuine father. I thank you. Walang imposible sa iyo, Panginoon. I speak pregnancy sa lahat ng mga nagpipray ng baby. Sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, I rebuke the spirit of barrenness in the name of Jesus. Mga misis na matagal na naghahanap, nagde-desire ng baby, don't stop believing. God holds the right time. Always call on His name, and He is ready to listen. Especially ang mga tatay. Huwag kang panghinaan ng loob. Si Lord ang provider. God bless you, and we honor you. Father, para sa lahat ng mga tatay na naririto, at sa mga nanay na magiging super saya na mula sa araw na ito, kasama ng kanilang buong mga family. I bless every father in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. This is our prayer with thanksgiving. All raise two hands. Say it with me. Lord Jesus, I believe God raised you from the dead. And from today, I declare, you are the God of my life. You are my Savior.
and with your blood, all my sins are already cleansed now. And I believe that I am one of your children from today, and my name is already written in the book of life. I thank you for this new journey. In Jesus' name. Continually raise your two hands. Father, I pray for every hand that is being raised now. Make them, O God, make these hands, O God, that a vessel where your power will flow, where these hands will be laid. Healing will take place. Lord, like the gift you have given to Joseph the dreamer, na lahat ng hinawakan ng kanyang kamay, pinagpala mo. Yun po ang dalangin ko sa bawat isa. Maparangalan ka, malulhati, madakila, sambahin. Ang lahat ng nagmamahal sa iyo, Panginoon, ay pinagpala mo na sa araw na ito. Ito ang dalangin namin ng may pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen! Amen.